Maging si Liam nakuyom niya ang kamao dahil hindi na rin niya matanggap na maging kapatid si Paulo. Sweetheart, calm down. Kakayanin natin to. Hinalikan niya ang noon nito at niyakap. Nang kumalma na si Ashley, muli niyang binalingan na matanda na ngayon ay nakaupo na muli. Ngunit waring nakatulala. Paano nalaman ni Tito William ang tungkol sa plano ni Paulo? Nadukutin ang anak ko? Tanong ni Liam. Dahil na rin sa kanyang kalaban na dating pinuno ng mercenaries, ang kinikilalang ama ni Paulo. Sagot nito. Ibig sabihin ang ama ni Paulo ang nag-utos sa kanya upang gawin yun? Tanong niya. Nakita niyang tumango matanda kaya muli siyang nagtanong. Bakit naman niya gagawin yun? Hindi niya kilala si Ashley. Lalo naman ako. Ano yun? Naging kalaban ko rin ba siya sa negosyo? Na hindi ako aware kaya gusto niyang maghiganti sa akin? May himig iritasyon ang boses ni Liam. Dahil pareho niya kayong kilala. Sagot agad ng matanda, kaya natigilan sila at pareho na nagkatinginan. Kilala niya kami? Pero bakit hindi namin siya kilala? Naguguluhan si Liam. Kahit sino naman siguro naguguluhan. Dati pa. Magkalaban na ang inyo at ang Ace's Blood. At sa pagpasok ng maraming henerasyon, lalo lamang lumala ang gulo sa pagitan ng dalawang malakas na persa na ito na pumasok ang Triad ng planetarium dahil sa mami mo. Sabay tingin nito kay Liam ng may poot. Nakipagsabwatan siya sa TBM dahilan upang magkaroon ng plane crash na naganap. Ngunit lingid sa kaalaman ni Amanda, ginamit lang siya ni Mauro, ang kinilalang ama ni Paulo, upang maghigante. Nagbuga ng hangin si Liam, gumalaw ng matigas ang panga niya. Kung ganun, paano kami nadami ni Ashley rito? Isa sa mga tauhan ng TBM ang inupahan ni Amanda upang puksain si Ashley. Nung mga panahon na yon, nakatakdang papalit bilang pinuno si Paulo at upang maisakatuparan ang pagiging pinuno ng TBM. Kailangan munang patunayan sa lahat na karapat dapat itong mamuno sa pamamagitan ng pagdungis ng mga kamay nito. Kaya si Paulo ang gumawa ng misyon na yon, napuksain si Ashley at ang anak nito. Kung tinulungan ako ni Daddy, bakit hindi niya ako binalikan ng time na yun? Sinabi ko na kanina, pinutol ni Paulo ang dalawang paa niya nung pigilan siya nito sa paglibing sa bata ng buhay. Nagkataon lang nakasama ako ni Master ng mga panahon na yun, ngunit hindi alam ni Paulo. Kaya nagawa ko pang iligtas ang daddy mo. Nampupuksain na sana niya ito. Nagkaroon rin ako ng pagkakataon na hanapin sa internet ang numero ni Liam para tawagan na kunin ang anak sa tambakan ng basurahan. Sagot ng matanda. Teka, paano mo nalaman na ako ang ama ng bata? Nagtataka si Liam. Dahil narinig ko ang pagsisigawan ni Paul at Master William habang pinagagawa nila ang bata. Sinabi nitong utos yun ni Amanda dahil ayaw daw nito ng may ugnayan ng anak sa anak ng karibal niya. Isa pa sa dahilan, upang maging ganap siyang pinuno ng TBM, kailangan niya mapagtagumpayan ang misyon na yun. Napakasama ni Paulo. Ama niya rin si Daddy. Bakit niya ginawa yun? Noong mga panahon na yun, iba ang kinikilala niyang ama. Kahit magpahanggang ngayon, hindi pa niya alam na si Master William ang kanyang ama. Kahit ako nagulat na rin ngayon. Paano? Walang naaalala si Master sa nakaraan niya. Pinalaki si Paulo ni Mauro sa loob ng TBM at hindi na nakapagtataka kung lumakas siyang marahas, mapanganib, walang kinatatakutan. At higit sa lahat, mapanlinlang. Nagtatago siya sa anyo ng pagiging mabait na tupa na animoy walang gagawin sa'yo na masama. Si Daddy, saan ngayon si Dad? Bakit hindi siya bumalik? Umiiyak na tanong ni Ashley. Gumuhit ang lungkot sa mukha ng matanda. Ito ang dahilan kung bakit ako laging umaaligid sa paligid. Dahil sa kagustuhan ng daddy mo na bantayan ka. Wala siyang maalala. Ngunit naniniwala ang puso niya sa ikinuwento ni Kimar. Tungkol sa nakaraan nito. Ikinuwento ko na rin sa kanya tungkol sa inyo nang sinimulan kong imbestigahan kayong dalawa. Maging ang iyong ina Ashley. Pinasulat pa ako ni Master ng isang libro na naglalaman ng buhay niya. At yun ang lagi niyang binabasa sa tuwing gusto niyang alalahanin ng nakaraan niya. Araw-araw yun ang ginagawa niya upang hindi kayo makalimutan ng mami mo. Hindi na niya ninais pa na balikan kayo dahil ayaw niyang maramdaman niyo ang paghihirap niya. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makausap. Nanginginig ang katawan ni Ashley dahil sa paghihirap ng kalooban niya, kaya niyakap siya ni Liam. Liam, gusto ko makita si Daddy.
Huwag ka mag-alala. Pupuntahan natin ang daddy mo. Hinalikan niya ang noon nito sabay hawi ng mga hibla ng buhok sa mukha ng asawa. Uncle, maraming salamat sa lahat. Saan ngayon si Tito? Tanong ni Liam. Sa Aces. Siya na ngayon ang bagong pinuno ng mawala si Master Kimal dahil na rin kay Paolo. Siya na rin ang rank 1 na bird lord ng planetarium. Ngunit nananatili lang siyang chamber niya. Rank 1 na bird lord ng planetarium? Takang tanong ni Liam. Oo. Tipid na sagot ng matanda. Ibig sabihin sa kanya to? Pinakita niya ang planetarium pins sa matanda. Halata ang pagdududa sa kanya. Kung si Paolo ang dumukot sa bata, paanong hawak niya ang planetarium pins? Ang planetarium pins ay ninakaw sa master chamber ilang araw makalipas bago dukutin ang anak mo. Paliwanag ng matanda na pinaniniwalaan naman ni Liam. Liam, kung mangyari man na magtagpo ang landas namin ni Paolo, pigilan mo sana ako. At baka masaktan ko siya at tapusin ang buhay niya. Sukdulan ang galit ni Ashley sa kuya niya. Hindi na nagtagal pa si Ashley sa ospital. Mas gusto na niyang lumabas at umuwi upang paghandaan ang pagkikita nila ng ama. Hindi na ninais pa ng matanda na sumama sa kanila upang makaiwas sa kaalaman ni Paolo na alalay siya ng pinuno ng Aces. Isang araw na umiyak ang kanyang ina nang ikinuwento niya ang lahat dito. Ashley anak, gusto kong sumama sa inyo mamaya. Gusto kong makita si William. Panay ang pahid ng luha nito. Sige ma'am, hinahanda pa ngayon ni Liam ang dadaanan natin. Kailangan natin bumiyahe ng ligtas, lalo pa at kasama ang mga anak namin. Sa kabilang panig. Dr. Del Rio! Tawag ng lalaking nakaupo mula sa trono nito. Nakasuot ito ng cape na kulay pula at abot hanggang tuhod. Hindi makikita ang kalahati ng mukha nito sapagkat natatagpan nito ng kulay pula rin na maskara. Hinawi nito ang cape ng 2 kamay at animoy prinsipe na tumayo mula sa gintong upuan at bumaba ng ilang steps sa tiled floor palapit sa kanya. Narinig kong sumama ka kay Liam. Anong ibig sabihin mo? Puno ng pagbabanta ang boses nito. Wala po, Boss Paulo. Nanginginig na sagot ng doktor. Namilipit sa sakit si Dr. Del Rio nang bigla siyang sinuntok sa sikmura ni Paulo. Wala ha? Alam mo kung paano ako magalit, Dr. Del Rio? Nakakabingi na sigaw nito dahilan upang lalong manginig ang doktor. Sinabi ko lang ang ayon sa... Sinabi niyo na sasabihin ko, Boss Paulo. Binigay ko sa kanyang planetarium pins na binigay niyo. Ngumisi si Paulo hanggang sa malutong na halakhak. Bravo! Nakangising sigaw nito at pumalakpak. Bravo, Charlie Delta Alpha. Parang baliw ito na kumanta at sinabayan ng halakhak. Kuya, huwag kang makampante. Balita sa mga tauhan natin kung gaano kalakas si Liam ngayon. Kaya niyang pagsabay ng 20 kalabang mag-isa lang. Hindi malabong, shut up! Tumigil si Tala sa pagsasalita nang makita niya ang panilisik na mga mata ni Paulo. Naririndi ako sa sungalngal ng dila mo. Isang diwa, isang salita ba ang motto ni Liam sa planetarium? Akala niya, kaya niya pasunurin ang mga board lord kung nandito ako. Isa kang hangal, Liam. Isa kang hangal. Pati ko, Ashley. Isa kang hangal na umibig sa lalaking yun. Napangiwi si Tala dahil ito na naman sila ni Paulo. Wala na naman sa katinoan ang utak nito. Parang baliw na naman ito kapag naaalala si Ashley at Liam. Mas malaki pa ang galit nito sa dalawa. Nakita niya itong pumunta sa lamesa na may umuusok at sininghot ang pulbura na laging ginagawa nito. Binalingan siya nito. Ihanda mo ang kama at maligo ka na agad. Kailangan mo akong mapaligaya ngayon. Nakangising utos nito sa kanya. Tiyak puno na naman ang pasa ang katawan niya mamaya. Tumaliman na lang siya at pumasok sa banyo. Lahat gagawin niya para makapaghigante. Parang sabog na ito sa kakasinghot. Isa kang hangal, Liam. Sigurado akong tatapusin niya ang buhay ng numero 1 board lord ng planetarium dahil sa pin na yun. Loko kasing board lord na yun eh. Siya lang ang ayaw sumunod sa akin. Tingnan lang natin kung paano kapuksain ni Liam. Hindi matigil ang tawa nito. Ana! Ana!
Sigaw niya kaya nataranta naman na pumasok si Ana sa loob ng chamber nito. Bakit? Gigil niya na sinabunutan ng buhok nito, kaya nagulat ito sa kanya. Ikaw kapag tinawag kita, huwag mo na akong paulitin. Loko ka. Galit niya tong tinulak. Mas mabuti pa si Tala sa'yo. Alam magandang gagawin. Maligo ka na doon. Dalawa kayong gagamitin ko. Bumuhos ang luha ni Ana. Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng ginawa niya kay Ashley noon? Master, ako to si Lauren. May bisita po kayo. Pabulong na wika ng matanda sa lalaking nakahiga sa kama nito. Dahan-dahan na humarap at tagilid ang lalaki at tumingin kay Lauren nang may pagtataka. Lauren, saan ka ba nanggaling? Ilang araw kitang hinanap. Master, kanina lang po ako umalis sa tabi niyo. Nakalimutan niyo na kaagad. Siya nga pala, may bisita kayo. Sila ang sinabi ko sa inyo na kanina na susunduin ko sa airport, kaya ako umalis. Agad niyang kinawayan ang mga bisita upang lumapit. Ma'am, tinawag na kayo ni Uncle Lauren. Hinawakan ni Ashley ang ina na makitang hindi ito makalakad ng maayos dahil sa nanlalabo nitong mga mata habang nakatingin sa daddy niya. Ramdam niya ang paghawak ng mahigpit ng kanyang ina sa kamay niya. Tila ba humihingi ito ng lakas niya upang malapitan ang kanyang ama. William! Tuluyan ng humagulhol si Aika. Yumakap kay William dahil sa sobrang awa rito. Nagtataka si William sa biglang pagyakap ng kaedaran niyang babae sa kanya. Binalingan niya si Lauren na may pagtataka. Siya si Aika, ang asawa niyo, Master. Garalgal ang boses ni Lauren. Garalgal ang boses ni Lauren dahil pinipigilan lang niya ang umiyak. Dahil sa narinig, gumanti na rin ang yakap si William sa asawa. Aika, I'm sorry. Garalgal din ang boses niya. Wala na akong maalala sa ating nakaraan. Mahal na mahal naman kita noon, di ba? Wala ba akong nagawang kasalanan sa'yo noon, Aika? Hindi ba kita sinaktan noon? Patawarin mo ako. Maging ang nararamdaman ko para sa'yo na wala na rin. Hindi ko na maalala kung paano kita minahal. William, nawala man lahat ng alaala mo. Nakalimutan mo man ako dyan sa puso mo. Ang mahalaga buhay ka. Dahil meron akong pagkakataon na sabihin sa iyo araw-araw kung paano natin minahal ang isa't isa. Hindi ako mapapagod na alagaan ka at iparamdam sa iyo ang pagmamahal namin ng mga anak at apo mo. Hindi kinaya ni Ashley na panoorin ng dalawa. Yumakap siya kay Liam at doon tuluyang pinakawalan ang mga luha niya sa dibdib nito. Pinipigilan lang din ni Liam ang kanyang emosyon na niyakap ng mahigpit si Ashley habang hinahayaan ito na umiyak sa dibdib niya. Naisip niya kung ano kaya ang magiging buhay ng asawa at ng mga anak niya kapag dumating ang araw na sisingilin na siya ng gamot na ininom niya. Alam niyang malungkot ang mga ito, ngunit sa kanya na lang iisipin yun. Ang mahalaga, maubos niyang lipunin lahat ng kanyang mga kalaban at ibaon ang mga ito sa hukay kasama niya. Mga anak, halika kayo rito. Saka palang kumalas ng yakap si Ashley nang marinig ang tawag ng ina. Lumapit sila ni Liam. Daddy. Naluluhang niyakap din ni Ashley ang ama habang nakaupo na ito ngayon sa kama. Anak, mahigpit din ito na yumakap sa kanya. Daddy, maraming salamat sa pagligtas mo sa anak ko noon. Kahit na hindi kita kasama, nararamdaman ko pa rin ang pagmamahal mo, Dad. Kahit na sinabi lang sa'yo ng anak mo ko. Pinili mong maniwala at ipagtanggol ako. Kahit hindi mo na ako nararamdaman dyan sa puso mo. Nanatiling tulala si William habang iyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Pumikit siya ng kanyang mga mata upang ipunin lahat ng emosyong meron siya at damhin yun sa kanyang dibdib. Gusto niyang maramdaman ang yakap ng kanyang anak na sana kahit katiting man lang may maalala siya sa nakaraan niya. Na kahit sandali man lang, maalala niya kung gaano siya kasaya nang ipinanganak ito. Di niya namalayan. Tumulo na rin ang luha niya habang yakap ito. Tumagal pa ng konti ang mga yakap na yon bago kumalas si Ashley sa pagkakayakap sa kanya at binalingan si Liam. Dad, si Liam nga po pala, asawa ko. Pagpapakilala ni Ashley sabay hata kay Liam upang iharap sa kanyang ama. Nagkatingin na naman ang dalawang lalaki. Tila nag-usap ang mga mata nito sa mata. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal sa anak ko, Liam.
Tulad ng pagmamahal mo, Tito. Mamahalin ko ng buong buo ang anak niyo. Daddy ang tawag sa akin ng anak ko, kaya yun na rin ang itawag mo sa akin, anak. Pinigilan ni Liam ang mapaluha nang marinig ang salitang anak. Naalala niya ang daddy niya. Nakaramdam siya ng saya sa loob niya dahil kahit paano sa pamamagitan ni William, maramdaman niya ang pagiging anak na kahit kailan hindi niya nararamdaman sa kanyang ina. Dad, salamat. Garalgal ang boses niya at sandaling yumakap rito. Saan na ang mga apo ko? Tanong nito sa kanila at nilibot ang paningin sa kabuuan ng silid. Nasa kabilang silid po, Dad. Nakatulog silang tatlo sa biyahe kaya pinababantayan ko na lang muna kay Leslie. Sagot ni Ashley na nakangiti. Matapos ang madamdamin nilang pagkikita, sabay-sabay na rin silang lahat na nag-agahan. Tila biglang lumakas ang katawan ni William dahil sa presensya ng kanyang pamilya sa tabi niya, lalo na ang kanyang asawa. Kahit naka-wheelchair, sinamahan pa niya ang kanyang mga anak at apo upang mamasyal sa rancho ng mga aces. Excited na sumakay si Sam sa kabayo habang angkas kay Ashley, samantalang si Gab naman ay nakaangkas kay Liam. Tuwang-tuwa naman si Brian dahil sa likuran niya nakaangkas si Leslie. Mayayakap siya nito ng libre. Brian, ayusin mong pagpapatakbo ng kabayo ha. Kapag nalaglag ako, sisirain ko yung mukha mo. Wika ni Leslie habang yakap-yakap si Brian. Seriously, takot kang sumakay sa kabayo. Naturingan ka pa naman nakalang kami ng Red Phoenix. Nangaasar na wika ni Brian. Aba, bababa na lang ako. Mang-insulto ka pa eh. Ako na lang magbabatay kay Baby Gabriel. Wala kang kwenta kasama. Akmang tatalo na siya sa kabayo nang agad siyang pinigilan ni Brian nang alanganin. Kaya sabay sila na nahulog. Ito, tita. Hindi pa nagsisimula ng racing. Talo na agad kayo. Pumalatak ng tawang dalawang kambal. Nakamot ni Brian ang ulo na binalingan si Leslie. Aray! Napangiwi si Leslie nang hindi siya makatayo dahil natapilok ang paa niya. Nag-alala naman na binuhat siya ni Brian at dinala sa maliit na kubo upang doon imasahe ang paa nito. Nagkatinginan na lang si Ashley at Liam dahil sa kakulitan ng dalawang tauhan na kalang kamay nila. Binalingan ni Ashley ang ina habang kinakarga si Baby Gabriel. Masaya siya na makita ang tuwa sa mga mata ng daddy niya habang kinukuha ang apo mula sa mami niya. Shall we? Narinig niyang tanong ni Liam. Puting kabayo ang sinakyan nila, samantalang kay Liam naman ay purong itim. Teka daddy, anong reward kapag kami ni mami nanalo? Tanong ni Sam. Sandaling nag-isip si Liam. Anak, ano ba magandang reward? Tanong niya kay Gab. Magkikis si mami kay daddy. Sagot ni Gab sa kambal. Well, hindi mangyayari yun dahil kayo ang mananalo. Sagot ni Sam. Ha? Nagkatinginan si Gab at ang ama. Paano naman ang reward kapag kami nanalo? Tanong ni Gab. Si daddy ang magkikis kay mami. Sagot ni Sam. Di bali anak, matalo man o manalo si daddy. May reward pa rin dahil dalawang bagay lang naman. Ako ang magkikis kay mami o si mami ang magkikis sa akin. Pabulong na wika niya sa anak. Napaismid na lang si Ashley dahil sa mga naririnig niya na pustahan ng mga anak niya. At itong asawa naman niya, tuwang-tuwa pa na kumindat ito sa kanya. Go! Agad silang nagpatigasan ng bilis sa pagpapatakbo ng kabayo nang marinig ang go signal ng tauhan. Nasa kalagitnaan na sila. Dahan-dahan na binagalan ni Liam ang pagpapatakbo ng kabayo dahilan upang magtakas si Gab. Daddy, bakit bumagal ang takbo natin? Kasi anak, kapag nanalo tayo, ako magkikis sa mami mo. Paano kung ayaw niyang magpahalik? E di wala tayong reward. Ganun pa yun? Sandaling nag-isip si Gab tsaka muling nagsalita. Paano kung matalo tayo? E di mas lalong ayaw kang halikan ni mami. Pero kung mananalo tayo, isang buhat mo lang sa kanya, pwede mo na siyang mahalikan. Oo nga no. Sagot ni Liam nang ma-realize ang sinabi ng anak. Mukhang may alam na ang anak niya. Hiya! Sigaw niya sabay palo sa kabayo kaya mabilis ang pagtakbo nito. Yehey! Nanalo kami! Tuwang-tuwa na sigaw ni Sam nang makarating sila sa finish line. Talo tayo anak. Bulong ni Liam kay Gab na hindi na nila naabutan si Ashley. Hay, bahala ka na daddy. Problema mo na yun kung ayaw kang halikan ni mami. Napangiwi siya nang agad siyang talikuran ng kanyang anak nang ibaba na niya ito.
Binigay na lang niya ang kabayo sa mga nag-aalaga rito at bumalik na rin sa kubo kung saan doon sila magtitipon-tipon at sabay-sabay kakain sa dahon ng saging. Malapit na siya sa kubo nang agad siyang sinalubong ng nagmamadaling si Brian. Namumutla ang mukha nito. Master, tumawag ang mga tauhan natin na nakabis sa airport. Papunta na raw dito si Paulo at ang libo niyang mga tauhan. Nagalit na raw to dahil hindi mo tinuluyan na buksay ng numero 1 boardlord ng planetarium. Napamura si Liam at patakbong tumungo sa kinaroroonan ng kanyang mga anak. Makakaligtas kaya ang kanyang mag-anak o malalaman na ni Paulo ang totoo niyang pagkatao?